Sa wakas guys, dumating na yung order natin na Wavelink AX3000 Wi-Fi 6 na po ito guys. At kung kayo ay namomroblema sa inyong Wi-Fi signal sa bahay or sa inyong business, sa tindahan nyo, or kung kayo is merong piso Wi-Fi katulad nito at yung router nyo ay merong wall blocking at nasasarado yung signal. Guys, saktong-sakto itong video na to is para sa'yo. Dahil ito guys is kaya niyang umabot ng 300 meters. And guys, meron itong aggregated speed na umaabot ng 3,000 Mbps. Guys, supported na din ito ng dual band. Yung 2.4 GHz speed niya or yung kanyang 4G ay umaabot ng 573 Mbps speed. At yung kanya namang 5G na umaabot naman siya ng 2,402 Mbps of speed. Ganong kabilis. For sure guys, hindi na kayo mawawalan ng connection kahit nasa loob kayo ng bahay or kahit nasa malayo kayo na lugar. And guys, alam nyo ba, hindi na rin kayo mahihirapan sa pag-connect dito kasi isa lang yung SSID o yung Wi-Fi name niya. Kung ang phone nyo is 4G or 5G, ibibigay nyo yung speed na needed ng mobile phone nyo or devices nyo. So, hindi na kayo magsiswitch to 4G or 5G. Eto guys, isa lang po yung Wi-Fi name. Again, yung SSID isa lang. At bahala na po si AX3000 Wi-Fi 6 na magbigay kung ano yung speed na kaya ng mobile phone nyo or other devices. And guys, alam nyo ba, supported to ng different modes. So, papakita ko sa inyo guys. Makikita nyo dito sa likod ng box, meron na siya guys ng mesh extender mode. So, pwede po yan kung naka-wavelength router kayo, pwede nyong i-wireless mesh papunta sa router dito sa access point and kukonek yung mga devices nyo. Pwede rin guys repeater mode. Sa router, papunta po dito sa access point and magbibigay naman siya ng signal sa mga devices nyo. Pwede rin router mode. So, ito yung gagawin natin mamaya. Okay, so guys, pwede rin to sa AP mode kung kaya nyo po mag-configure gamit yung kanilang application ng Wavelink. So, mamaya ipapakita ko din sa inyo. So, pwede rin po yan from router to access point. Ito nga yung ating gagamitin na antena papunta po sa devices. So, yun guys. Ngayon, isa-set up natin itong ating antena papunta dun sa labas kasi palagi dito sa area na to, pakita mo yan. Ayan. So, hindi na umaabot yung wifi namin dyan. So, maglalagay tayo ng signal doon. And papakita ko lang din sa inyo guys kung saan natin siya i-connect. So guys, naka-ready na siya. Pakita ko lang sa inyo sa taas. Ito yung wire. Ayun yung wire natin. Yan. So papunta yan dito. So ito yung gamit namin guys na LAN cable category 6. So, mas makapal ito. Ito yung highly suggested na pwede nyong gamitin kung maglalagay kayo ng access point sa labas. Guys, ito guys is IP67 din. Kaya niya guys tumagal sa mga weatherproof. Like for example, umuulan, umaaraw, o yung alikabok. Pwede rin to guys kung nasa ibang bansa kayo or nagyayelo dyan sa lugar nyo. Pwede po ito. Kahit po nagyayelo sa inyong lugar. So, yun. Tara, ilalagay lang natin doon mamaya. So guys, na-unbox ko na ito kanina pero papakita ko sa inyo ano yung mga kasama sa loob. Ayan. Unbox lang natin. Pakita ko lang sa ating mga viewers. At kung interested kayo guys mag-avail nito, guys, I highly suggest mag-avail kayo nito kasi sobrang ano niya, lawak ng binibigay na signals. So ito yung mismo yung ating gagamitin na antena. And ito yung omnidirectional ito guys. Unlike yung unang version nila guys na 4 lang papunta sa taas. Ito guys, omnidirectional. So papaganto yung setup niya. Ayan. Okay, omnidirectional. Naka 6x7 dBi siya yung kanyang antenna. So dito guys, makikita nyo dito, meron siyang 5G. Meron siyang 4G, 2.4 GHz to 5G. So naka-dedicated yung antenna niya. Doon natin siya ilalagay ito. And ano pa ba yung kasama? Siyempre meron siyang cable or ano ba yung loop lock. Siyempre dito naman meron tayong screw, and then ito yung pang-protect natin sa LAN cable para hindi siya pasukan ng tubig. And then ito naman yung adapter niya
Ito guys, hindi to waterproof, so wag nyo tong ilalagay sa labas ng bahay nyo. Sa loob lang ito. And then, meron pa tong kasama sa loob, meron siyang adapter and extra 1 meter lang cable. Ito guys is naka 54 volts. So, ito lang talaga yung dedicated dito sa antena na to. Pinutol ko tong RG45 dito sa LAN cable para isusuksok natin guys dito. So ito yung magbibigay tibay para hindi mahatak siya, mapersa. So puputulin natin dito and then ang gagawin nyo guys, isa-set nyo ulit ng LAN cable ng RG45. So guys, ganito kapag kayo is mag-crimping, so tatanggalin nyo tong yung nasa gitna para ma-crimp nyo siya na maigi. Ayan, so ganito ako nagkikrimp. And kabisado na din natin yung mga kulay. Siyempre, kailangan nyo pa rin ng tester para at least, di ba, hindi na kayo mahirapan magbaba ulit nung inyong access point kung mali yung color coding nyo. So ako, kabisado ko na yan guys. Marami na tayong nakikrimp. Ayan, putulin nyo lang ganito, pantay-pantay nyo lang. Kuha kayo ng RG45. Ayan. Coding niya, no, light orange, orange, light green, blue, light blue, green, tapos light brown, brown. So pag okay na guys, ikat nyo lang yung excess na wire na to and then i-crimp nyo na. Yan, diinan nyo guys. So guys, ito yung setup ng ating Wavelink AX3000 Wi-Fi 6. So omnidirectional yung kanyang antena, 6 yan. So, tatlong 2.4 GHz or 4G and tatlong 5G na antena. So, naka-dedicated kung saan nyo siya ilalagay. For example, ito, 4G. Ayan, 2.4. So, dito nyo siya ilalagay kung saan yung dedicated na slot niya. So, dito lang. So, ganyan siya guys. Kagandahan nito guys, kahit saang direction yung kukonek or mga devices, makukuha niya. 'Di ba? And ang advantage guys ng Wi-Fi 6, alam nyo ba, umaabot siya ng 11 gigabit per second compared dun sa Wi-Fi version ng mga ganitong access point. So mas mabilis talaga ito magbigay ng speed ng signal. So yun. So guys, andito na tayo. Ikakabit na natin or i-connect na natin sa ating router papunta sa PoE adapter papunta dito sa ating power source or sa ating power adapter. So tara, pakita ko sa inyo malapitan. So guys, ito yung yung kasama din sa package. Yan yung PoE adapter. So ang gagawin natin guys, kailangan nyo guys ng isang maikli na LAN cable papunta dito sa LAN. And guys, makikita nyo dyan, may LAN dyan na focus lang natin. Ayan, may LAN tapos may PoE. So etong maikli papunta sa router. Then ito naman, ito mahaba na yan. Ayan, papunta yan guys doon sa labas. Okay, so ngayon, ito din yung adapter niya. Ito guys is mataas yung voltage na ito. So, dedicated lang talaga ito sa Wavelink access point natin or antenna. So guys, ito yung maikli na LAN cable. So, ilalagay natin yan guys dito sa LAN. So, makikita niyo yung niyan, yung pinaka PoE adapter. May nakalagay dyan, hindi naman focus. Ayan, so naka-LAN. Tapos, ito naman guys, isa. Ayan, PoE. Ito yung antenna sa labas. Okay, so kukonek ko lang to dito. Ayan, so nakakonect na din guys yung ating power adapter, kaya may ilaw na yan dyan. Connect na natin. Then guys, ito naman yung ating LAN cable papunta sa labas. So yan guys, nakakonect na siya. Ito yung yung LAN cable papunta sa antena sa labas. Ito naman yung LAN cable papunta naman dito sa router natin. And kaya umiilaw yan guys, nakaset na din yung ating power adapter. So guys, ready na for installation ang ating Wavelink AX3000. So guys, eto siya. Makikita nyo guys dito, kinunik ko na yung LAN cable and then yung status na guys is blinking. And
ilalak na natin siya. So, eto napaka-useful nito guys para hindi siya pasukan ng tubig. Ayan, so meron siyang lock na ganito. Ayan, so may rubber insert din yan. Nakasama. Higpitan nyo lang tong una. And then, eto naman guys, para naman humigpit, itong LAN cable. Magiging steady siya. Yan, para hindi din siya pasukin ng tubig. So yan, so makikita nyo guys, so mahigpit na siya, hindi na siya saging or hindi na siya gumagalaw. And then, ito naman guys yung, yung cable lock. So ilalagay natin to dito. Then sa taas. So wait nyo lang guys na ma-setup natin. And then, i-configure natin, palitan natin ng password. Papakita ko sa inyo yung different modes na pwede niyang magawa dito. Gamit yung So guys, nandito na tayo para i-configure at isa-set natin sa AP mode yung ating AX300 na wavelength na Wi-Fi 6. So nandun natin siya nilagay. And guys, nandito na ako sa ating Wi-Fi. So connect lang kayo sa wavelength AX 5G or 4G kung ano yung phone nyo. So pwede naman yan. Then mapoproceed kayo guys sa itong page na to, yung portal, na kailangan nyo mag-login ng admin. So, i-type nyo lang dyan sa may login page is admin. Then, yung magiging next after neto, kailangan nyo dito guys mag-fill out ng country, time zone, tsaka password. So, maglagay na kayo dito ng preferred password nyo. And then, yung switch mode guys, pag clinic natin dyan, ito yung mag-a-appear. So, meron tayong repeater mode, AP mode, mesh router, mesh AP, mesh extender mode. So maraming mode na pwedeng pagpilian. For now guys, dahil nga po pwede ito sa piso Wi-Fi, so pwede nyo i-configure yan. And sinet natin guys yung sa AP mode. So i-click nyo lang apply after nyan. And then syempre maglalagay kayo ng admin password. I-confirm nyo lang. So ayan, double check nyo, dapat magkamukha at walang error. And then, again, proceed kayo dito, i-double check nyo yung mode selection. Pinili natin ulit kanina is AP mode. Click apply. And then, next nyan, yung SSID or yung Wi-Fi name, pwede nyong palitan at pwede na kayo maglagay ng encryption method. Recommended dito yung WPA2, PSK recommended. Then, lagyan na kayo ng password nyo. Kapag okay na, at meron na kayo nalagay na password, click save. And then guys, kapag okay na yan, makikita nyo dito yung mga other settings. Kung hindi kayo mag-proceed sa landing page or portal nila, pwede nyo i-type dito yung WAP login.link. So ilalagay ko din dyan sa may description sa may ibaba. So naka-enable guys dito yung ating 4G and 5G. So makikita guys natin dito sa ating available Wi-Fi, ito yun yung Pisoplex Comshop Lipana, yan yung pinangalan natin kanina, isa na lang siya. So kung ano yung device na gamit nyo, like for example, itong camera na ginagamit natin is 5G. Kapag connected siya dito sa wavelength AP natin, 5G yung ibibigay na speed na umaabot ng 2,402 Mbps. Kapag naman 4G or 2.4 GHz, umaabot siya ng 573 Mbps. Depende sa speed ng Wi-Fi na available sa inyo. Okay, so guys, meron ditong advanced setting. So ito yung bandwidth na tinatawag, lalong-lalo na kung sa lugar nyo is maraming mga Wi-Fi or maraming mga naka-install na Wi-Fi sa paligid nyo. Or kung nasa city kayo, di ba, usually sobrang daming Wi-Fi. So nag-aagawan sila ng bandwidth. So pwede nyo iset dito guys, yung 20 and 40 MHz. And then sa 5G naman guys, pwede nyo iset dito yung tatlo. Para at least kung hindi congested yung 80 MHz, pwedeng lumipat siya ng 20 and 80 and 160 MHz. So, available na to. Dati hindi to available sa kanilang old model, pero ngayon available na yung 160 MHz sa 5G nila. So, mas mabilis. And then, after nung click save mo lang kapag okay na. And then, ngayon guys, itatry natin yung speed, yung connection,
kung gaano kalayo yung aabutin. So, samahan niyo ako. So guys, nandito tayo sa loob ng PisoNet natin. And ito yung pangalan ng ating Wavelink EX 3000. So, nilagyan natin Pisoplex, Comshop Lipana. And itatry natin to guys, yung range niya. So, nandito tayo sa loob ng shop. Then, itatry natin guys hanggang doon sa may court kung aabot yung signal natin. So, tara, samahan nyo muna. Pupunta muna ako doon. So guys, tara, pupunta na ako doon sa kabila. So guys, nandito na ako. Mula dyan hanggang dito, nasa ano siya, nasa 200 to 300 meters. Yung speed, kung abot pa rin hanggang dito, punta tayo sa YouTube. Ayan guys, mapapansin nyo, may connection pa din tayo. Ayan, 'di ba? So working pa din siya, and then connected pa rin tayo guys dito sa Pisoplex Comshop Lipana. So goods na goods pa din kahit hanggang doon tayo sa dulo. So ayan, 'di ba? So working pa din siya, and then okay na yan. So guys, i-voice over ko na lang to. Sa lahat po ng gusto mag-purchase ng EX3000 Wi-Fi 6 ng Wavelink, meron tayo sa Shopee, meron din tayo sa Yellow Basket, sa TikTok. And meron sila special discount this coming 11/11, November 11. So check out na kayo guys. Baka magkaubusan ng stock. Yun lang guys. Maraming salamat. And don't forget to subscribe. Click the bell icon para pag meron tayong mga bagong video, mananood kayo kaagad. Maraming salamat. See you again next time. Bye-bye!